Nagigising ka ba sa gabi dahil iniisip mo yung utang mo? Pakiramdam mo na hindi ka makahinga sa dami mong babayarin? Friend, Hindi ka nag-iisa. Kaya kung gusto mong malaman paano madali makalabas sa ganitong klaseng sitwasyon, nako, panoorin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, dear Singkitan, yung pambansang wealth coach. Nako, marami na po ako natutulungan po ng mga tao na nakakalaya po sa utang. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit hirap na hirap ang iba magbayad, nako, hindi lang talaga problema ang pera ang issue, kundi yung stress na dinudulot talaga. Kaya sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng utang at paano mas maging magaan, simple, at syempre naman, stress-free. Okay, una, pag-usapan mo ng sikreto. Ang pagkalaya po sa utang, it's not only a money issue. It's a mindset issue. Kailangan yung mindset mo muna eh. Una, bago mo bayaran ng utang mo, ay kailangan baguhin mo muna yung kaisipan mo. Kasi marami tayong mga mental and emotional blocks pag tayo may utang. Yung mga negative mindset ba? Pakitype na lang guilty sa comment section kung guilty kayo. Ano yung sinasabi ng sarili mo? Naku, hindi ko kayang bayaran to. Ay naku, wala na akong pang-asa. Or if not done. Ako na lang magbabayad pag may extra ako. Kung ganun ang way of thinking mo, no offense meant, kahit mabigyan ka ng pera, hindi mo mababayaran ang utang mo. Kailangan baguhin mo yung mindset mo. Sabihin mo, hindi, gagawa ko ito ng paraan. lahat ng utang may katapusan. Hindi ko kailangan maghintay na malaki ang kita ko bago ako magbayad. Ang mindset na ito, ang una, ang pinakauna talaga, siyang tutulong po sa inyo eh. Kaya ang tanong, ang mindset nyo ba ngayon ay negative or positive? So, kung sinasabi mong negative pa rin, that's the first thing that you need to change. In order for something to change on the outside, we must first change something in the inside. Do you agree? Pakitype sa comment section kung nag-agree kayo. So, paano natin ma-change ang mindset natin? Una, magbasa ka. Magbasa ka ng mga libro na makakatulong po sa inyo. And one of the books that I can recommend you to read, especially kung may utang ka, itong May Utang Free Diary. Yan. Basahin niyo po ito. Makakatulong po ito sa inyo. And then, after you read, you listen, you watch. And then, number 3, very important to ha. Very important to. Yung parang wag kang maaawa sa sarili mo. Yung parang awang-awa ka, hirap na hirap ka sa buhay. Nakan mahirap na nga sitwasyon mo, pinapahirapan mo pa yung sarili mo by having self-pity. Okay? So, once na nabago na po ang mindset nyo, ito na po ang next step. Itigil muna natin ang pag-uutang para magbayad ng utang. Kasi po, sa totoo lang, pag ikaw, nangungutang ka kay A, pambayad kay B, nangungutang ka kay C, pambayad kay A and B, nangungutang kay D, A, B, and C, lalong lalaki ang utang mo. Kaya nga mga friendship paano natin maiwasan ang paglaki ng utang natin? You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Una, huwag tayong gagamit ng credit card sa mga non-essential items. Number 2, mag-ipon ka ng emergency fund para hindi mo na kailangan mangutang. Sandali lang, Chinky. May utang nga ako, paano mag-iipon? So, ang gagawin po natin, hahatiin po natin. May portion na pambayad ng utang, may kahit na portion, may pamaliit para pang ng emergency fund. Bakit? Para pag nakaubuo ka ng emergency fund at nagkaroon ka ng emergency, hindi mo na kailangan mangutang. Yes, alam ko mukhang imposible yan, pero kailangan lang gawin. So, ang tanong ko, handa ka na ba na itigil ang pangungutang para magbayad ng utang? Pakitype sa comment section. Number 2, para makabayad, yung simple lang, wag na dagdagan ang drama, gumawa ka ng sistema. Dapat may malinaw ka ng sistema. In other words, strategy. Oo. Maraming strategy yan eh. Like for example, uunahin mo ba yung mga maliliit na utang bago yung mga malalaki? Kung 5, ang sarap ng feeling rin kung yung mga maliit na bawasan kasi from 5 naging 4, 4 naging 3. Or number 2, second na diskarte, ganito. Kunyari, binabayaran mo utang ganito, 500. Tapos meron kang ditong 2,500. Meron kang binabayaran 5,000. Meron kang binabayaran 10,000. 4 ang binabayaran mo. Again, 500, 2,500, 5,000, 10,000. Yan ang binabayan mo. So, una, nabayaran mo na yung 500 pesos. Pag nabayaran mo na yung 500 pesos, ituloy mo pa rin ang pagbabayad mo sa next. I-roll over mo. Yung 500, isasama mo na sa 2,500. So, binabayaran mo na dito 3,000 naman. Pag natapos mo na yung 3,000 naman, di ba? Dipabayad ka ng 5,000. I-roll over mo yung 3,000 plus 5. Magiging 8,000 na bayad mo dito. So, in other words, mas napapabilis ang pagbabayad ng utang. Ang tawag po natin dun ay a snowball method. So, pagtapos na yung bayad ng utang, sinasama mo. Kaya, ang tanong, ano strategy mo? Napakasimple lang kung talagang gustong gawin. Kaya ang tanong ko kay Christine Ilardo, Rian Abal, and Yang Amadeo, may utang ba tayo? Sana naman wala.
Third thing na pwede nating gawin para mas mabilis tayo makabayad sa utang, ito yung pinaka-best. Kumita ng extra para mas mabilis makabayad. Kung gusto mo makalaya agad, dagdagan po talaga natin ang ating pambayad, pangkita. Pwede kang magbenta online. Pwede kang magbenta ng offline, face-to-face, sa mga kaibigan, classmate. Pwede mo gamitin ng skills mo. Mag-freelance ka, mag-coach ka, magturo ka online. Gumawa ka ng passive income. Pwede kang mag-affiliate marketing. Pwede kang magbenta ng mga products, digital products. In other words, mas malaki ang kita, mas mabilis makalaya ang utang. This is the fastest and easiest way. Kaya ang tanong ko po sa inyo right now, while you're listening to this channel, anong pwede mong gawing extra para ikaw ay magkaroon ng extra income? And make sure, pag nagkaroon ka ng extra income, bayad utang. Number 4, fourth way, para stress-free ang pagbabayad sa utang, automate mo. Diba? Para iwas stress. Huwag mo na isipin ang utang, i-automate mo na. I-auto mo, yes. I-auto mo ang pagbayad mo. Diba? Paano mo gagawin? Set up na ng automatic payment system from one bank to the other. Or pwedeng diretso na sa kanya. Number 2, gumamit ka na reminder. Number 3, i-budget mo. Ang pagbabayad sa utang, i-prioritize mo. Aside from income, minus savings, minus utang, equivalent to expense. Ikaw parati ang last priority. Kaya kapag na-automate mo na pagbabayad mo, nako, sigurado ko, stress-free ang pagbabayad mo ng utang. Yes, it may take some time, pero okay lang, mawawala rin yan. Kaya, ang tanong ko, ikaw, na nakikinig ngayon, comment mo sa comment section, na-automate mo na ba ang pagbabayad mo ng utang o na-automate mo ang paggagastos mo? Kaya ang pagbabayad ng utang ay dapat hindi nakakadagdag ng stress. Utang in itself is stressful already. Kaya una, ayusin muna natin ang way of thinking. Kakayanin mo yan. Itigil natin ang pangungutang para magbayad ng utang. Number 3, gumamit tayo ng tamang strategy. Number 4, dagdagan mo ang kita mo. Number 5, i-automate mo. Woo! Kaya para sa mga taong gusto madagdagan ang income pero hindi nyo alam kung paano, good news, I have a free webinar upcoming this coming month. Check nyo na lang yung date po. No? Nandito po sa screen nyo. Yung IMM, Income Multiplier Method. 4 na simple strategies kung paano ako nakadevelop ng 12 sources of income. I-reveal ko na po sa inyo ng libre. So if you want to be part of this, just type IMN. Or if not, just click the link below. Maraming salamat po for joining. I hope that you're encouraged and enlightened. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.